Handa naman po kami na siya ay depensahan. Sapagkat bagamat noon po 2 taon na siya ay nasa Dili sa Timor-Leste, hindi naman po kami nagpapahinga rito. Sapagkat, katulad nga ng sinasabi ko sa iba, a seasoned lawyer, ako naman ay tumanda na sa law practice, we always prepare for any contingency. So habang nandun siya, inisip na rin namin na baka noong mga panahon na hindi pa namin malaman kung anong kahihinatnan noong request for extradition, naghahanda naman po kami. Hindi po kami tumitigil dito ng paghahanda sa kanyang mga depensa. Lalong-lalo na po ngayon na halos lahat po o pwede nating sabihin lahat na ng mga testimonya laban sa kanya ay binawi na ng mga gumawa ng mga testimonyang yon at sinasabing sila ay tinakot, sinaktan, binigyan ng mga abogado na hindi naman nila gusto, matibay naman po ang aming depensa kung siya po ay haharap na sa hukuman. Attorney, ano pong reaksyon ng mother po niya matapos pong makitang nakaposas pati po naka-chain yung paa ni Representative Teves? Siyempre po kahit naman sinong ina mababasag po, madudurog ang puso. At yun nga po ang kanyang hinaing bakit daw ginaganon ang kanyang anak. Samantalang sa ilalim naman ng ating saligang batas ay presumed innocent na parang hinihiya. Pinapakita na nakakahiya. Hindi lang posas kasi. Kanina manakels pati paa na para naman tatakas yung kanyang anak. Talaga namang may presumption of innocence. Ito po ay kasama po sa pattern of harassment and persecution na sinasagawa po ng kasalukuyang administrasyon laban sa mga Teves. At hindi lang sa mga Teves, sa ilan sa kanilang mga kalaban sa politika katulad ni Attorney Harry Roque. Marami po Si Pangulong Duterte ka po mismo ay ginawa rin yun Mukhang tuwan-tuwa itong administrasyon na to na sila ay nangingidnap na may muwersa na dalhin kung saan-saan ng mga tao at parang tuwan-tuwa pa sila. Baka hindi nila alam naiinis po ang taong bayan sa ginagawa nila kaya below sea level na ang kanilang approval rating ngayon. Simula po ba nung i-arestuhin po si Representative, nagkaroon na po ba kayo ng ugnayan o maging po nung kanyang kaanak na makausap ito? Very, very briefly lang po. Right after he was arrested, nagkausap po kami at may mga pinag-usapan po kaming confidential. Ang sabi lang niya ay ikaw nang bahala pagdating ko dyan sa Pilipinas. At kami naman po, sinubukan namin pong lahat. Kami nga po ay nalulungkot sapagkat ginrant po yung writ of habeas corpus ng hukuman ng Timor-Leste. Bukod pa po doon sa sinabing hindi pa siya dapat i-extradite sapagkat magkakaroon ng panganib sa kanyang buhay at siya ay maaring mapasailalim sa tinatawag na cruel and inhuman punishment, ay ginawa pa rin ito ng Executive Department ng Timor-Leste. Ngunit nandyan na po yan. Narito na po kami upang saluhin po siya at bigyan po siya ng the best defense. So sabi niyo, part ng harassment ng administrasyon? Opo. Anong gain ng administrasyon? Bakit siya isa-subject to harassment? Anong reason? Well, unang-una, meron ngang alita noon, di ba? Yung tungkol sa mga ibang bagay. At ngayon po, na kahiya-hiya po ang pagkatalo sa eleksyon itong administrasyon at napakababa nga ng approval rating ni Pangulong Marcos, kinakailangan po nila ng mga trophy. Ano pa yung trophy niyan? Ito, unang-una, ito nga pong si Congressman Teves na ibibida nila na napabalik namin. Bagamat questionable po ang paraan ng pagkabalik. Siguro, isusunod na po nila si Attorney Harry Roque para ma-distract ang mga taong bayan sa mga patong-patong na kapalpakan katulad ng napakataas ng self-rated hunger, self-rated poverty at sa mga infrastrukturang hindi ipinag-iisipan katulad no sa EDSA. Ay, alam niyo yung San Juanico Bridge at yung EDSA na 5.9 billion ba at almost 9 billion? Yan po last 2 minutes Bakit ngayon lang gagawin? Bago, hindi pa pinag-isipan. It will cause a lot of misery to our people. Nabubulok yung mga kalakal. Hindi makarating yung mga gasolina doon po dahil sa San Juanico Bridge. Ito naman, katakot-takot na trapiko. Pagdating ng June 16 dito sa EDSA, ito po ang pantakip nila sa lack of achievement nila. I don't need any assurance. Ang assurance ko po ay nasa batas. Nasa batas the moment he lands in Philippine territory ay entitled siya sa counsel.
yan ay nasa saligang batas. Kaya lang, kaninang umaga pa po kami nakikipag-ugnayan sa 3 ahensya ng gobyerno, yung NBI, DOJ, at saka ng Bureau of Immigration. Tinatanong namin anong oras, saan lalapag, at paano namin makakausap ang aming kliyente. Walay, deadma. Paano yan? Sana lamang po, ang kasama naman pala niya ay si dating judge at ngayon NBI Director Jaime Santiago, na alam po naman niya ang mga karapatan ng isang taong akusado sa krimen, na aside from the presumption of innocence, the right to remain silent against self-incrimination, and the right to counsel. Alam niyo po ang karapatan ng abogado na kausapin ang kanyang kliyente, mas matindi pa po sa mga kamag-anak. While relatives may properly be limited in their interaction with an accused person under detention, ang abogado po at any time of the day or night ay dapat bigyan ng access sa kanyang kliyente. Okay na? Nariyan po siya sa isang lugar, malapit lang po rito. Hindi po kaya, hindi po haharap, hindi po po. Ayaw po, hindi naman po public figure yung kanyang nanay, mahiyain po eh. May dala-dala lang siyang maliit na maleta, nandun yung gamit ng kanyang anak, konting pagkain, at gusto lang niyang mayakap at mahagkan ang kanyang anak na 2 years more or less na yata niyang hindi nakikita. At ngayon makikita niya nakaposas pa. Ilang taon na po yung mother? She's in her late 70s, I believe. May we know saan po siya galing, sir? Alam ko may bahay po sila rito sa Manila, somewhere near here. Opo. Attorney, bukod dun sa bahala ka na pagdating niya dito, ano pa bang nabanggit niya sa'yo? Yung iba po confidential kasi. That's between a lawyer and a client. What I can divulge, sabi niya, they kidnapped me. We have no choice na umuwi sa Pilipinas. Ikaw nang bahala dyan. Sabi ko naman sa kanya, Sir, do not worry. We are ready. We have been ready for 2 years. Thank you po. Apoy, thank you. Kain na. Habol po namin, attorney. Thank you po. Habol na. Narito,